Maagham na hapon sa ating lahat. So medyo meron na ba kayong clue kung bakit maagham na hapon? Muli maagham na hapon sa ating lahat. Welcome sa ating ikasyam na episode ng Talasalitaan. Ito ang Talasalitaan, talakayan sa wikang Filipino, akademya at bayan. Ang magazine show na itinataguyod ng Sentro ng Wikang Filipino at ngayong hapon ay sa tulong ng Komite sa Wika sa Kolegyo ng Agham. Ano nga ba ang talasalitaan? So medyo narinig na ba natin ito usually sa classroom, no? Pag mga storytelling. Pero ngayon ay bibigyan natin ng panibagong flavor, kumbaga, o bagong chemical kung sa alcohol, ang talasalitaan. So ang talasalitaan ay regular na talakayan na isinasagawa ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman, na nagtatampok ng iba't ibang paksa sa mga issue na may kaugnay sa wikang Filipino mula sa iba't ibang disiplina. Nagsimula ito noon pang 2014. So medyo matagal na rin institusyon na, no? Kung bibilangin natin ilang taon na. Mahaba-haba ng taon. At ito ay may mithiing higit pang maisulong ang policy sa wika ng Universidad ng Pilipinas. Nakatuon ang paksa ng bawat episode sa mga usaping na uukol sa wikang Filipino at ang kaugnayan nito sa mga pangyayari sa akademya at sa bayan. At ngayon, live tayo dito sa bulwagan ng Kolehiyo ng Agham, dito sa UP Diliman. At syempre sa social media, sa Facebook ng Sentro ng Wikang Filipino na ibinahagi rin ng Kolehiyo ng Agham. At dahil sa live tayo ay right away, mapapakinggan ninyo yung ating talakayan at syempre yung mga tanong din, no, na magagaling sa ating moderators at sa mga nakapag-scan na ng QR code. Kaya ang tanong ng bayan, agham mo na ba to? Noong kawalong episode, pinag-usapan natin sa tulong ng ating mga panauhin ang kaugnayan ng wika at ng kasarian dahil 5 months naman no, noong lumipas na mga buwan. Ngunit ngayon, sabayan nyo kami upang talakayin ang wika at agham para sa ika-siyam na episode. Ito ang Agham Mo Na To, wikang Filipino sa pag-unawa at pagkatuto sa agham. At bago tayo magpatuloy, pinaunlakan tayo ngayong hapon na ito na isang mensahe mula sa ating butiling dekano, Dr. Cynthia Saloma, na katatawanin ni Dr. Banjo Lucas, ang kawaksing dekano ng opisina ng gawaing pang-akademiko. Dr. Ortiz, tagapamahalang opisyal ng Sentro ng Wikang Filipino, Jubilina. Mga tagapagsalita, mga tagapagpadaloy, mga guro, mag-aaral, kawani at mga panahuni, sa ngalan ni Decano Cynthia Saloma ng Kolehiyo ng Agham, isang paalam na pagbati po sa inyong lahat. Hindi na bago sa Kolehiyo ng Agham ang pagsusulong ng paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo at pagkapalaganap ng kaalaman sa Agham. Ilang halimbawa nito ay ang aklat ni Dr. Florentino Sumera na pinamagatang chemistry ng carbon na nandito po sa likod ko. At ang talakayan ni Professor Trinidad Natividad na ginintuang panghabang ang maladyosang proporsyon. Sa kabilang dako, hindi maikakaila na sa paglipas ng mga taon ay tila unti-unting nababawasan ang mga pagsisikap upang higitang linangin at pagyamanin ang paggamit ng Pilipino sa agham. Kaya naman tunay na nakakalugod ang akbag na ginawa ni dating Dekano Giovanni Tapang nang buuin niya nitong Hulyo ang Komite sa Wika sa Kolehiyo ng Agham. Ang kanilang unang gawain, katuwang ang Sentro ng Wikang Filipino ay ang episode 9 ngayong araw na ito. Inaasahan kong ito ay magiging simula lamang ng maraming pang pagkasagawa, saliksik at akbangin tungo sa higit na paggamit at pagkapayaman ng wikang Filipino sa larangan ng agham.
Ipinapaabot po ang aming taus-pusong pagbati at pagpupugay sa Convite sa Wika ng Colayan Agam at sa Sentro ng Wikang Pilipino sa matagumpay na pagkasakatuparan ng gawain ito. Pinakangako ko rin ang patuloy na pagtangkilik at pagsuporta ng Colayan Agam sa mga adikain at pagpupunyagi ng Komite sa Wika. Nais ko po pasalamatan ng mga kawani ng Sentro ng Wikang Pilipino, sina Larry, Faye at Kim, at si Rogie mula sa tanggapan ng pawaksing dekano sa mga gawain pang-akademiko sa kanilang pagsisikap upang maisakatuparan ng pagtitipong ito. Lubos din ang aking pasalamat sa tanggapan ng kawaksing dekano sa mga pasilidad at katagitan at kawaksing dekano sa mga ugnayang pag-mag-aaral at pagpubliko kina Sir Marlon, kina Sir Craig, at kina Sir Calvin sa pagkapahintulot sa paggamit ng bulwagan ng Colayan Agam at sa kanilang tulong sa mga usaping teknikal. Naway maging makabuluhan, masigla at nagbibigay inspirasyon ang hapon na ito para sa ating lahat. Maraming salamat po at malugod na pakikinig sa ating lahat. Dr. Manjo. Ngayon, na-mention ni Dr. Manjo yung mga libro. Ito yung mga publikasyon ng Sentro ng Wikang Filipino. Nabanggit niyo, sir, ang chemistry ng carbon. Marami pa po dito. At mula sa Colayan ng Agham, tatawid tayo mula naman sa Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman, sa kanyang pagbati, Dr. Will P. Ortiz, ang tagapamahalang opisyal. Magandang hapon po, Dekano Giovanni Tapang, Dekano Cynthia Ploma, na kinatawan ni Associate Dean Lupias, mga taga-bagsita, guro, estudyante, mga kaibigan, mga kasama sa Sentro ng Wikang Pilipino. Next generation of Filipinos must be well educated, sabi ni PBBM. Sabi pa niya, remember, when we were the best English speakers in Asia, we had the highest literacy rate in Asia. Let's get back there. We need to get back there. Mahirap ang ganitong kamalayan na katumbas ng literacy ang kasanayan sa Ingles. Kaya tayo naririto ngayon. Kaya tayo naririto dahil tumututol tayo na ang kahulugan ng intelektualisasyon ng wika ay nakabatay sa paggamit ng Ingles. Kailangan natin ng mga ganitong seminar at pagtitipon upang kilalanin ang halaga ng paggamit ng Filipino sa larangan ng agham. Patunay ito na ang Filipino ay wika natin, wika ng mga intelektual at wika ng mamamayang Filipino. Maraming salamat po. Salamat lang. Salamat, Dr. Will. Talagang tuloy-tuloy sa pagtataguyod, pagsulong ang Sentro ng Wikang Filipino sa tulong ngayon ng Kolehiyo ng Agham. At syempre, nakikita ninyo, no, na bakante pang ating upuan dahil mapupuno ito dahil tatawagin ko ngayon ang mga espesyal nating tagapagsalita. At para simulan ng talakayan hapon para sa episode 9 ng ating talasalitaan, mapalad tayong makasama ang espesyal na mga tagapagsalita. Ang una nating panauhin ay si katuwang na Professor Zenny Boho. Yan. Si Buraida P. Boho ay isang assistant professor sa Department of Science ng UP Integrated School sa Diliman. Nagtapos siya ng BS at MS sa Molecular Biology and Biotechnology sa UP Diliman. Yan. Mahigit 20 taon na siyang guro at mananaliksik sa agham gamit ang mga makabago at masusing paraan ng pagtuturo. Nagsimula siya bilang University Research Associate sa UP Marine Science Institute, kung saan nakatulong siya sa pagdiskubre ng mga gamot mula sa lamang dagat. At ilan sa mga kanyang pananaliksik ay nalathala sa mga journal at ginawaran ng National Academy of Science and Technology noong 2006. Sa UPIS, nagturo siya ng iba't ibang asignatura sa agham at naging leader din bilang assistant principal at head ng science department. Aktibo rin siya sa pagbuo ng curriculum, pagpapalaganap ng pananaliksik at pagsasanay ng mga guro sa buong bansa. Kabilang na sa programa Genyo ng ABS-CBN. Kasapi siya ng PSBMB at board member ng Biota. Yan. Patuloy siyang nagsisilbing mentor at tagapayo sa mga kabataang siyentipiko at guro sa Pilipinas.
si katuwang na Professor Zenny Boco. Kilala niyo ba ang ating kasunod na pagsalita? Siya'y walang iba kundi si Dr. Chucky Calzado. Ayan. Si Dr. Chucky Calzado ay isang aktivistang mananaliksik at bioethicist. Sa kasalukuyan, siya ay nagtuturo bilang senior lecturer ng STS-1 at isang special science teacher 5 sa punong campus ng Philippine Science High School. Yeah. At siya rin ang tagapangulo ng AGHAM, Advocates of Science and Technology for the People. Ang kanyang gawain ay nakaugat sa isang paglalakbay ng sama-samang pakikiisa na nagsimula sa harapang pagharap sa epistemikong inhustisya na bunga ng kolonyal na pananaw sa kaalaman ng mga dayuhang mananako. Ang mahalagang karanasan ito bilang isang kolonisadong akademiko na nag-aaral ng etika ng mga kolonisador ang humubog sa kanyang mga gawaing akademiko at panlipunan. Batay sa higit isang dekada ng pakikiisa, tinitingnan ni Dr. Calzado ang pananaliksik hindi bilang isang nakapirming gawain akademiko, kundi bilang isang isang buhay na pagkilos ng dekolonisasyon at pagtutol sa tinatawag niyang marahas na etika ng nagaharing uri. Buo ang kanyang paninindigan itoon ang focus sa mga tinig at kaalaman ng komunidad, isang aktibong pagtutol sa epistemicide o sistematikong pagbura sa patutubong kaalaman. Magham na hapon, Prof. Calzado. Na hapon. Ayun. At, syempre, kilala niyo ang ating kasunod na tagapagsalita. Walang iba kundi si Dr. Giovanni Papa. Siya ay ang dating dekano ng kolehiyo ng AGHAM. Ang napakadedikado, di ba? At dedikado, ngunit hindi, delikado. Ay, sir, magham na hapon po. At para kompletuhin ng ating upuan, syempre narito ang ating sunod na tagapagsalita, Andre Clyde C. Arellano. Si Andre Clyde ay mag-aaral sa UP Diliman at kasalukuyang kumukuha ng kursong BS Mathematics. Kasalukuyan din siyang naghahandang isulat sa wikang Filipino ang kanyang thesis. Maagham na hapon, right? Maagham na hapon po. Ayan. At syempre, nagtataka pa rin siguro kayo bakit may dalawang naiwang bakante upuan. Dahil meron tayong mga bigating moderators mula sa Balwan ng Kolena Agham. Darito si Dr. Isadora Yu, ang dating kawaksing dekano para sa Mentoring Academic Progress and Advancement ng Kolehiyo ng Agham. Hello, ma'am. Agham na hapon. At syempre, si Mix Nala Inoslay Alvena. Kompleto, no? Ang kawaksing mananaliksik ng SWF UPD. Maraming salamat lagi sa napaka-maaghang o maaghang na pagpapakilala ngayong hapon. So, ngayong hapon nakilala natin ang mga eksperto na makakapanayam natin tungkol sa episode 9, no? Simulan siguro natin dito sa pagbabahagi po ng inyong karanasan, no? Kay Ma'am Zenny at Sir Chucky, no? Pwede niyo po bang ibahagi sa amin yung inyong karanasan sa paggamit ng Filipino bilang isang researcher at bilang isang educator? Bilang isang guro, ako po ay humahawak ng high school, junior high, senior high. Mahirap pong gamitin ang Filipino sa aking klase, lalo na po sa pag-translate ng mga termino. So, kunyari sa cell biology, mahirap po na yung cellula at bawat organelle po ay i-translate po namin. Ganun po, may physics din po akong hawak, yung velocity, yung displacement. Medyo mahirap po talaga siyang isahin pa po. So, ang paggamit ko po ng wikang Pilipino ay hindi po sa pag-translate ng mga terms na to, kundi po yung sa pagpapaliwanag. More on paano mapapalawak o mapapalalim yung pag-intindi ng mga estudyante. Or kung meron pong mga activities kami, paano po yung mga instructions. So, hindi na nag-get may flowchart na yan, nakainis na yan, so inuulit ko lang po siya. Yung
minsan po ang tinatawag po na strategy po doon ay yung code switching na ngayon po medyo nag-evolve na po siya to trans-languaging na parang naging smooth na. Hindi na yung pati na, sige, magsasalita ako ng English, yung tatansin ko sa Filipino. Ngayon parang smooth na po yung transition na hindi na po nakahalata ng mga estudyante na meron palang difference sa language. At siguro po yung pagkakaiba po ngayon kumpara sa dati. Dati po kasi ang guro lang ang may karapatan na mag-code switch. Ngayon po, hinahayaan ko din po yung mga estudyante ko na mag-express sa anumang wika po na komportable po sila, whether English po at Filipino po. Siguro po bilang dagdag po, sa UPIS po kasi, Filipino pong medium of instruction namin mula kinder hanggang grade 4 sa science and math. So required po yun. At dahil po high school po yung hawak ko, pwede ko po bang ipasa ang aking propono po sa aking mga katuwang na guro sa elementarya? Ayan po. So ako po ay humawak po ng grado 3, grado 4, at ang lengguwahe po na ginagamit namin sa pagtuturo ay sa wikang Pilipino. So sa una po, bilang guro, medyo madali po yung sa parte ng translation ng lesson sa agham. Pero kapag ikaw ay nasa classroom setting na, doon mo makikita kung gaano kahirap doon sa parte ng mga estudyante. So halimbawa, doon sa pagbanggit ng salitang selula, hindi nila alam kung ano yung ibig sabihin ng selula. So saan sila mas aware? Mas aware po sila doon sa salitang cell. Dahil yung cell, yun po ang una nilang natutunan o napag-aaralan sa loob ng kanilang bahay. So kumbaga, yung challenge sa amin ay una, kahit maayos yung konsepto na yung pagtuturo ay dapat sa wikang Pilipino, pero sa parte ng mga estudyante, medyo hirap sila. Dahil yung mother tongue, kumbaga, na nagmumula doon sa kanilang tahanan ay sa salitang English. So, ipapasok ko din po ito kay Teacher Denny. Magandang araw po. Maaghang na araw po sa ating lahat. Ako po si Teacher mula din po sa UPIS. Ang aking pong klaseng hinahawakan ay grado 3 at 4. Ang subject po ay paghahang din po. So, ganun din po ang aking pong pagpapaliwanag sa paggamit po ng Filipino sa klase ay mas ginagamit po ito bilang pagpapalalim po ng talakayan. So, meron po kami mga sa kami mga terminolohiya na ang hirap po para sa mga bata na i-translate pa into Filipino. So, kagaya po nabanggit ni Ma'am Boho kanina na yung pong mga scientific terms ay patuloy po namin ginagamit as is in English. Pero yung pong paraan para maipahatid namin sa mga mag-aaral yung pong kahulugan ng terminong ito ay gamit na po ang wikang Filipino. At karamihan naman po sa mga mag-aaral ay nauunawaan yun pong mga pagpapaliwanag po namin gamit ang wikang Filipino. Sa amin nga lang po, kagaya po na nabanggit ni Sir Edwin, na meron na po talaga tayong mga mag-aaral na hirap na po sa pag-unawa gamit ang Filipino dahil madami na po sa mga pamilya ay gumagamit ng wikang Ingles bilang kanilang first language or mother tongue sa kanilang mga bahay. Pero ngayon pa man, natutuwa po ako ibahagi na kahit po may ganitong mga pagsubok sa paggamit ng wikang Filipino sa pagtuturo at pagpapalawak ng kaalaman sa agham ay naipapahalin pa naman po natin sa mga mag-aaral kung ano po yung dapat po nilang matutunan. Kailangan lang po natin ng extra effort para po magawa po natin ito. Yun lang po. Nag-agree ako kami. Ganun din ang paggamit ng Filipino language and English. Magkahalo. Actually, mahirap talaga yung pure Filipino. Mahirap din yung paggamit ng English kasi kung minsan mas medyo malalim yung English term, kailangan mo rin naman Tagalogan. Pero siguro ibahin ko yung sagot ko rin. Ako, sa start ng klase ko, ang tinuturo ko kasi bioethics as an elective and then bio for sa grade 12. Kahit na bio yung tinuturo ko, sinisimulan ko siya sa discussion ng language. What is language? No?
Bakit ganun ko siya inaangkla? Kasi para maunawaan mo ano yung language na ginagamit mo doon sa klase. So yung language ko as a teacher, kung paano yung mga words na ginagamit ko, and even the words na ginagamit natin doon sa pagdi-discuss. Bakit siya importante, lalo na doon sa discussion ko sa yung bio 4 na class ko. Kasi marami sa kanya about policies. So doon ko nire-relate na language is concrete. No? Language does not come from the abstract to concrete, concrete to abstract. At yung language na nagiging abstract, magiging konkreto ulit sa for example, mga policies. So ngayon, kapag gumawa na ng paper yung mga estudyante, mas makikita mo yung criticality nila on analyzing yung mga policies. Kasi nauunawaan nila to bilang class-based set. Yung language ay makauri din. May uri yung language at sino yung nagsusulat, for example, ng mga policies. Sino nagsusulat ng mga policies na yan? Sino nagdidikta ng mga policies na yan? Sino ang nagdidikta ng language natin? So, ayun lang yung i-add ko doon sa karanasan sa pagtuturo ng Filipino and English language ako sa bahay at sa science. Siguro maganda rin alamin ko ano ang experience sa kolehiyo. So mula sa point of view ng isang professor at mula sa point of view ng isang estudyante. Siguro, dalawa kasi bahagi siya. Aside dun sa pagtuturo ng physics, for example, hindi talaga normal na Filipino mo siya itinuturo kasi lang, yung material mo ay kasi yung problem set mo ay nasa English. Pero, dinidiscuss ko siya ng pangkaraniwan kung paano tayo nag-uusap, pero yung technical terms talaga ay limitado. Pangalawa, dun sa research, karamihan ng mga publications ngayon ay nasa English. At meron akong isa na experience ay with sa bio actually. May collaborate ako si Dr. Carmelo Espanola at si Dr. Juliet Gan. Ang paper namin ako, sorry kung physics ako, mawiwirdoan kayo sa title, ay tungkol sa Philippine Hawk Eagle, kung paano siya lumaki. Surprisingly, humingi ang journal ng translation ng abstract na pwede daw namin ilagay yung translation ng abstract sa lingwahe na gusto namin. So, nagharap kami na magta-translate ng aming abstract kung paano kung para lang mailagay yung Filipino na abstract dun sa journal na. Hindi actually yung dogma sa journal publications. Ang tradition ay kung ano yung English usually ang publication. Pero surprising na may abstract for the language na gusto mo. Ngayon, ang paliwanag naman na journal na yon ay kasi gusto namin maging accessible doon sa mga kapwa na nagsasalita ng lingwahe na yon, kahit man lang abstract, para makita nila na may gano'n na nakasulat sa Pilipino. Hindi yun normal at I think isa doon sa ginawa namin na bilang pagtalima sa memo ng sentro ay magkaroon ng voluntaryong sasalim na yung abstract at the minimum sa lahat ng mga thesis, dissertations, with na pala yung mga tao. Voluntary pa siya kasi mag-upisa muna tayo sa mga may gusto. Saka na natin gawin require. Ako naman po, ito ang sasabihin ko po ay mula pa nung pinakasimulang tumapag ako sa Institute na Madalis. Tumapag. Mula pa nung pagpasibit ito mathematics po, lahat po ng gawa po naka-Filipino na. Kasi po, ang sasabihin ko po ay, meron dito sa dati sabi kayo, di ba? Kung gusto, may paraan. At hindi ko naman, ayaw ko naman i-invalidate ang mga tao na hirapan. Pero, hindi naman pala ganun talagang kahirap magsulat sa Pilipino. Kung gusto, kung halimbawa hindi natin pipilitin, papayagan natin sarili na mag-load ng jargon. Halimbawa po, sa mga manonood po natin po na nagmama 21, palagay ko, alam nyo, sa
gamit ang Swiss theorem, maipapakita na blah 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 blah. Ang mga critical point ng function na ito ay equal sa blah 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 blah. Ganun po. O kaya sa mga higher math, halimbawa, meron akong test maya kaya review na rin para sa akin to. Kung sabihin na A ay isang Hermitian matrix na n by n, ipapakita natin to is ay positive semi-definite sa pamamagitan na pagkita ang eigenvalue nito ay greater than or equal to 0 at 3. Well, kung greater than or equal to 0 din naman talaga. Mga ganun pa bagay po. Sa ibang sabi po, ang tingin ko pinaka-pitfall po talaga po na pagdating po sa susulat natin sa wika Filipino ay hindi masyado tayong purist. Hindi natin tinatanggap na ang mga wika ay karaniwan na hihiram ng salita, mas sinoon pa man. Bago pa dumating mga Kastila Porine, meron na tayong mga hiram Sanskrit, bahasa Melayo, Arabic na pumasok din sa pamamagitan ng bahasa Melayo. At mga ganun-ganung bagay po. Kaya gusto at sa iba rin mga wika, ganun din po sila pagdating sa kanilang mga technique, sa kanilang mga matataas na larangan. Halimbawa sa bahasa Indonesia, yung kanilang math minsan may titawag doon ay parang positive mula sa Dutch, mula din sa negative, meron din exponent. Well, ginagamit nila po yung mga loanwords po na yun. Pero pinapaturo po nila yun sa bahasa Indonesia. Kasi po sa mga matataas naman, halimbawa sa group theory, may kita pa rin na yung mga loanwords galing sa Dutch ang ginagamit sa pagtuturo. At wala po dapat mali doon. Kaya ang siguro sa akin, karanasan ko sa programang Pilipino ay huwag tayo, kung hindi natin pipilitin ng paggawa ng neologism lagi, na pwede naman din kinalaonan, kaya naman talaga magsulat magpaliwanag sa Pilipino at mga katutubong wika na matuto natin, mga ganun po. Luto talaga. Maraming salamat, Lai. Tama-tama kasi tinubok na niya. Tinubok na niya yung pangalawang question, yung pangalawang tanong na ating tatalakayin. So, pagkasamahin ko na yun kasi magandang magkasabay, no? So, ano ba yung mga hamon? So, sinabi na ni Lai, diba? Ano ba yung mga hamon sa paggamit ng wikang Filipino? At bakit ba yun ano ba yung mga dahilan? Bakit tayo nahihirapan magturo ng agham sa wikang Filipino? Tulad po lang nabanggit ko po kanina, siguro yung mga reference. Lalo po sa basic ed, lahat po ng textbook, mga internet references, materials, lahat po ay sa wikang English. So, kung magturo man kami ng Filipino sa klase, kung baguhin po namin yung mga termino, so mag-check po sila pagdating ng bahay, yung mga libro po, makikita nila saan dito yung binanggit ni ma'am or ni sir. So, para hindi po magkaroon ng kalituhan, yung termino itself po, hindi po namin binabago po. So, yung paglalalim lang po, kahit po simpleng mga increase, decrease, constant, uniform, yun po yung mga parang mga adjective or adverbs mo na yun po yung pinapaliwanag namin sa Filipino minsan. Pero lahat po ng termino po talaga, mas mahirap po para sa amin kung itatranslate namin and then hahanapan pa namin sila ng reference na ito, tingnan nyo to para dun sa mga termino na ginawa namin na unfortunately nga po sa ngayon, lalo po for basic ed, wala po talaga. Wala pong readily available na yung pwede mag-translate na automatic na mga terms. And siguro, aside from yung reference po, mga resource materials, kahit po yung pananalita, yung paano i-pronounce, mas madaling maalala ang cell, one syllable, kaysa cellular. Hindi ko alam po ano ang Pilipino na mitochondria. Pero alam ko nila, di ba, pag sabi, mitochondria, powerhouse of the cell. Hindi ko na maalala kung ano yung ibang salita. Photosynthesis, small respiration, mga parte siguro ng katawan, yung po yung medyo familiar po sila. Pero pagdating nga po sa may ibang mga termino, mahihirapan na po sila. So yun po, para sa amin po, research materials, references, ganun din po sa mga estudyante, mahirapan din po sila pag uwi nila sa bahay nila, mga references yun po sa research materials. Siguro bago tayo tumungo kay Chucky, kasi yung wika, yung policy ng wika, yung mother tongue na gagamitin sa mga unang grado, matagal na polisiya ng bansa. So, meron bang nagkaroon ng inisyatiba na gumawa ng mga textbook sa wikang Filipino? Ako po ay graduate din ng UPIS po, ma'am. So, nung high school pa po ako, ma'am, kami po yung first batch na, huwag niyo po tanongin kung anong year. Pero kami po yung first batch na yung module po namin sa math ay in Filipino po talaga. Yung, ang pag-translate nga po nun ay direct po, parang pagbawas, paghati, yung pag-divide.
pagpadami. So medyo kami po yung naging parang ginipig yung batch po namin. May kinalaunan po, naging module na po, may mga textbook din po, kahit po in Filipino may textbook na din po kami. Yun nga lang po, nung nagbago na po ng mga curriculum, hindi na po siya na parang nagkaroon ng updates, parang ganun po. Pero yung mga module po na yun sa science and math po namin sa UPIS, hanggang grade 4, ay in Filipino pa rin naman po. Pero tulad nga po nabanggit ng aking mga katuwang na guro, yung mga termino po, hindi po nila binabago po. Sa akin, titignan ko siya doon sa usapin ng literacy. Lalo na yung Pilipinas, laging nagtatap tayo dun sa dulo ng literacy. No? Hindi mo alam kung baka dahil pati yung curriculum natin inaangkat. No? So hindi din natin alam para kanino yung curriculum na to. Sino ba yung hinuhubog ng curriculum na yan. So in connection to literacy, dalawa yung hamon sa bilang guro. Yung maunawaan ng estudyante yung sentence itself at yung term itself. Diba? So, for example, kung yung sa mga physics, sa math, no, nagiging siya yung word problem mo is also an English language comprehension problem, di ba? So, kahit sa Pisay, may ganyan din, no? Kahit na sabihin natin matatalino yung mga estudyante, magkakaroon ka pa rin ng usapin saan ba nagtatagpo yung nasa isip ng teacher sa usapin, kunyari sa exam, kung ano yung nakasulat sa exam at ano yung ina-expect na sagot, same pa rin siya doon sa pag nagle-lecture ka. Ito yung nasa isip mo na, okay, tingin ko naiintindihan nila to. Pero pag nakita mo ang nakatingin sa'yo ay dead eyes. Okay, ulitin ko yung sinabi ko. You have to explain the whole sentence and then bago pa mag-arrive doon sa ina-explain mong scientific term. So, tingin ko yung dalawang literacy doon sa ganong concept. Sa akin, mas malalim yung problema. Una, hindi normal mag-isip ng agham sa Pilipinas. In fact, mataas ang ating ranking sa science and math. Number 42 out of 45 sa science. Number 41 at 45 sa math. Mataas in that sense. Pero hindi kasi normal ang scientific thinking sa Pilipinas. At mauugat na rin sa ilang mga bagay. Wala namang industriya sa Pilipinas. Kung saan gagamitin mo yung mga terminology na ginamit mo sa science, engineering, at iba pa. Kailan din naman ginamit ang acceleration? Paglabas nyo sa klase ng physics. Hindi naman natin pinag-uusapan yun. Kasi naglalakad tayo usually, traffic lagi, kaya walang accelerator. Di ba? Yung experience natin bilang bansa sa isang bansa na walang industriya, pre-industrial, agricultural, paka yung mga terminology na gagamitin natin sa advanced science and technology ay hindi mo nagagamit ng normal. Kaya yung vocabulary, talasinta, ay hindi uunlad. At kung unlad man, kung gagamitin mo man sa formal na pagtuturo, talaga, kung ano yung nakita mo sa mga libro na mayroon. Isa yun naman, anin na ugat, kung bakit talaga hindi sisikat yung paggamit mo ng agham at teknolohiya, hindi pa kahit sa loan words, mas yung gamitin sa pagpapaliwanag, kasi nagkakaroon lang ng diskusyon ng agham at teknolohiya sa classroom. Hindi nagkakaroon ng diskusyon ng agham at teknolohiya sa industriya. Hindi nagkakaroon ng diskusyon ng agham at teknolohiya sa pamilihan. Walang ganon. So paano natin mapapaunlad na basta sa technical na yung problema ng mga teacher natin sa elementary at sa high school at sa kolehiyo. Doon lang nakaikot, may iwan doon sa mga teachers yung pag-develop ng mga terminolohiya. Kaya parang bigat sa atin. Kasi paglabas mo sa pagtuturo, hindi mo naman ginagamit yung mga terminolohiya, mitochondria at iba pa. Kasi wala namang biotech dito sa Pilipinas. Kung labas sa mga dito sa universidad. Yun, malalim talagang problema yun. At hindi lang siya usapin ng language. Hindi lang siya usapin siya ng pag-unlad. Tapos nakakawal pa tayo ng mga. Diba? Kailangan maging current.
Tapos meron lalaki natin na meron palang iba pang nakikinabang doon sa dapat sana ginagamit para sa pagpapautang. That's isang part. Pangalawa, actually, yung usapin no walang materials. Kasi nga, kung hindi talaga maunlad, yung paggamit ng agama teknolohiya mo, bakit susulat sa textbook? Sinong gagawa ng bagong talasalitaan? Sinong gagawa ng mga bagong material na magagamit mo sa pagtuturo? Chicken and egg. Diba? Kanina, may pinipitch ako sa sentro at kay Aiza na rin matagal-tagal na. Na kailangan talaga magkaroon ng kilusang pagsasabi na hindi lang usapin ng classics, kahit yung mga buti nga ginawa to nila Dr. Sumera, Dr. Natividad at iba pa, diba? Pero tingnan mo, ilan lang yung libro. Pili ko nahirapan pa yung sentro maghanap lang mga city. Konti lang talaga yung material na meron tayo. Sinasabi kanina ni Clyde, madali lang naman. Pero hindi nga kasi usapin ng dali o hirap, pero hindi kasi nakikita yung diba? Until bumangga ka sa pader kasi wala ka ng hindi mo na alam kung paano ipaliwanag itong konsepto na to. Diba? So ikaw na yung gagawa. Or, kukuha ka na lang na iba, basahin mo na lang. Tapos preps naman yun. Diba? Okay naman. Ako, wala akong problema dun sa paghiram ng mga gamit. Pero wala talaga yung aktibo, conscious, mula kilusan ng pagsasabi ng mga bagay na kailangan natin para sa akademya, number one, kasi ito yung pinagmumula natin. Pangalawa, pang araw-araw na paggamit. Hindi natin yan makita. Siyempre, gaya na sinabi ko, may malalim na pang-ekonomiyang batayan kung bakit tayo nasa ganito. At least sa aghamang teknolohiya. Pero kadugtong din kasi nung kawalan ng aghamang teknolohiya, kawalan ng pagkundan sa buong bayan natin, damay-damay tayong lahat. Kaya tayo ganito, kaya tayo makadayuhan ng pag-iisip kasi hindi pa tayo nakakaalis doon sa ganoon na pinagmumulan natin. Kasama yun. Kung meron man tayong i-address doon sa pagkukulang sa paggamit ng aghamat teknolohiya ng mga talasalitaan at paggamit ng Pilipino ay bagugin din natin yung batayan ng problema niya. Bago po pumunta sa mga napangarin ko po punto, papilan ko muna ng mabilisan lamang yung idea ng mga neologism. Alam ko medyo naging harsh ako kanina tungkol sa parang sinasubok sa mga purist movement. Pero totoo niyan, wala naman po talaga akong mali sa wala din man ako totoo talaga sa mga neologisms. Kasi kung makakatulong naman talaga ito para mas maunawa ng isang konsepto, bakit hindi? Pero kapansin-pansin kasi na pag gumag-interview sa iba ng neologism na tinalagay natin ito sa mga textbook at mga panturo natin, lalo na sa nung MTDNLE, nung meron pa yun, track RID. Sorry. Meron ba po yun po? Yung mga, isa sa mga malaking complaints ng mga magulang ay, hindi ko na maturuan yung anak ko, hindi ko naman naunawaan. O bakit ba kasi pag ginawa ito, pinahirapan na pa. Mga ganong bagay po. At tingin ko po, doon na pumapasok sa yung aking gustong ipunto na yung old guard, yung mga magulang natin, yung mga naunang salita, yung mga naunang salita yung natin po, parang tutol po sila syempre sa ganitong pagbabago kasi nagiging unfamiliar na yung kung ano ng kanilang kinalakhan. At kailangan din po natin siguro tanggapin yung susunod kong point na baka may lumalaki na pong community ng monolingual Anglophones dito sa Pilipinas. Kung saan mas marami na, lalo na po nabanggit po ng mga guro po natin po dito po na mas marami na pong mga manabata ngayon ang lumalaki na sa mga English L1 households. Lumalaki na yung population ng mga Anglophones. Hindi ko naman sinasabi na necessarily mali yun, pero baka isa to sa mga bagay na magiging hadlang din sa paggamit ng katutubong wika natin kasi nawawalan po ng paghalaga mga katutubong wika kasi hindi pa sapat yung incentive na tuloy-tuloyan po itong gamitin. At malay po natin po, kung tuloy-tuloy po yung track po nito, baka malay natin kung saan papunta yung mga wikang Pilipinas sa mga susunod na taon po.
Ang ganda, no? Ako bilang magulang, alam na alam ko yung hirap kasi mahirap talaga maghanap ng babasahin sa Filipino, sa agham, o sa ibang mga larangan. Pero siguro isa rin gawing oportunidad, di ba? Kasi with the internet, with YouTube, at lahat ng mga pwedeng maging platforms, baka meron namang mga nasa audience na magsimula. Kasi nung bata kami, may batipot, may sineskwela. Actually, marami akong nakausap na mga mas bata sa akin sa bata ng content scientist. Kaya sila nag-scientist kasi dahil sa sineskwela. Ay, ano, wala yun. Mga telenovela na. Oo nga. So, kailangan tama si kultural. Oo, hindi lang sa larangan ng agam. Ayun nga, sa talakayin natin ngayong hapon, ang dalawang bagay na nakikita natin hamon ay una, yung colonial education na nagpabansot lalo sa ating wika at ang dahilan kung bakit inilalayo din yung agham sa konteksto ng lipunang Pilipino sa kung anong klaseng agham ang meron ang Pilipino. Pangalawang hamon na nakita natin dito yung intellectualization ng wika ng agham, no? Kaya kung bakit wala tayong gaanong mga termino na pupulot na sana nagagamit natin din sa pagtuturo natin, no? Having said, yung mga hamon nito, yung mga colonial education, ang ating problema sa intelektualisasyon ng agham, paano kaya natin mahikayat yung kapwa nating mga guro, siyentista, at mga mananaliksik na simulan yung inisyatiba sa pag-intellectualize. Kasi wala nga tayong mga termino. Kasi ang Center ng Wikang Filipino during SWF system, nakapag-produce sila ng mga aklat na may sali, no, biologiya for biology, chemistry para sa chemistry, mataas ng mathematika para sa higher math. So, ngayon po sa ating estado at kalagayan, no, given ito na yung problema, may corruption pa na sana nga may ibibigay doon sa pondo ng edukasyon at pagpapabuti ng ating agham at teknolohiya, paano kaya tayo makakasugpo at makakaipaw sa mga hamon na to? Siguro sa akin po, kailangan magsimula po, hindi sa guro actually, siguro sa mga bata, sa mga estudyante. Kailangan makita nila yung importansya ng sariling wika. Kailangan maranasan nila na pag nagsalita ako ng wika Pilipino, hindi ito parang mababa dapat ang tingin ko magsalita ako sa English. So yun po siguro yung una. Kunyari po sa klase, kunyari sa may thesis, defense, proposal defense. Nung mga dati po, parang kailangan lahat English kaya. Unang tanong ko ng mga estudyante ko, may profession sila, ma'am, pwede po ba yung Pilipino? Oo, pwede naman. Basta yung mismo, kunyari, slides, pag yung terms sa Pilipino, yung terms, kung ano man yung mga process, technical wag. So, maganda po nilang nailalahad yung kanilang paper, kanilang project, kanilang presentation, kung saan sila komportable. So, siguro kailangan magsimula po na yung mga estudyante, komportable dapat na magsalita sa wikang Pilipino. At kung po ako babalik sa yung nabanggit nga po kanina, na nagsisimula sa bahay, na parang sa bahay pa lang, parang nabanggit na ni Sir na yung monolinguist talaga, puro English na talaga. Sana katuwang yung mga magulang na maging open na sana magbasa-basa ng mga textbook. Mahal pong textbook kayo, mga children's book ko na in Filipino, nagawa po mismo minsan ng ating mga kaguruan. Or kaya mga palabas, mga YouTube na in Filipino, yung mga batibot po, sana meron pong mga version po, ngayon alam ko meron po. Masimulan po sana na maging aware po sila na marami pa lang paggagamitan ng wikang Filipino. At mainam na gamitin ito sa normal na pang-araw-araw na pananaga. Kasi kung hindi po magsisimula sa bata, kahit anong sikap namin mga guro, na gumawa ng mga, sabi nga ni Sir, dapat may magsimula. Kung hindi naman po matanggap ng mga estudyante na, ito lang naman yung transition sa English, bakit nyo pa kailangan siyang i-translate? Mas nakigets namin ito parang gano'n. Yun po siguro, kailangan on the side din ng students, ma-feel nila na talagang magandang gamitin ang sarili nila. At mangyari lang po yung expose po sila. So, sana po may expose po sila sa mga diskurso pong ganito. Pag pupunta sila sa mga career talk, mga fairs or mga tours,
sana sa wikang Pilipino mapaliwanag din sa English. And then, yung nga po, kung maaari din sana, yung mga palabas natin sa media, ayan, hindi naman po ako negatibo sa mga teleserye, pero yun po, marami naman po siguro iba pang mga palabas na pwede natin pakita sa mga bata na, yun nga po, cultural naman po yung tinitingnan. So, maganda po mag-effort po. Sabi nga ni Sir, magsimula po sa mga guro, pero siguro maganda din po magsimula din po sa mga bata na maging appreciate po sila sa wikang Pilipino. Dagdagan ko rin yung sinasabi ni Ma'am about student, no? Siguro stop criminalizing din yung pagsasalita ng Pilipino. Ewan ko kung ako panahon ko lang yun eh. Diba pag nagtagalog ka ng Pilipino ka, magbabayad ka ng piso. Diba? It's actually criminalization ng paggamit ng Filipino language. Nung panahon namin, di ko alam kung gano'n paano. So imagine, parang siya equivalent ng pagbabawal dun sa mga Aino na gamitin nila yung language nila, sa mga Welsh na gamitin yung sarili nilang language. Pero dadagdagan ko pa yung sinabi ni Mang Sausapino sa basic at sa high school. Siguro rin yung mga teachers, kung kay ma'am ay sa estudyante, sa akin naman sa teacher, si teacher kailangan na maunawaan na yung curriculum ay hindi Bible. Yung curriculum ay hindi na nandyan na siya at hindi mo siya mababago. No? Yung curriculum, you can exist outside the curriculum. You can work within the curriculum. Si curriculum, meron ka mga intention ng curriculum, etc. Sa pagkakaroon ng consciousness na ang curriculum ay hindi Biblia or isang material na pwede mong na organic siya. Ibig sabihin, pwede kang mag-go beyond that or go within that context. Pero alamin mo, anong konteksto ng lipunan mo? Diba? Kung nagtuturo sa iyo ay ituro mo ang photosynthesis, baka kung nasa isang lugar kayo na sakahan, baka pwede kang pumunta sa mga magsasaka at unawain yung epekto ng photosynthesis sa usapin na climate crisis, diba, etc. At kaugnay nito na ang curriculum ay hindi lang siya yung meron kang specific expert, quote-unquote expert sa education na nagsasabi ito ang laman ng curriculum, doon mo makikita na may mga expert tayo na sa mga basic sectors. No? So for example, sa pagsasaka, ano yung mga scientific term? Kasi we talk about scientific term a while ago eh. Mitochondria is the Meralcopter cell nito. Nakakitang Pilipino niya, no? Pero kidding aside, no? Ano yung mga terminology na ginagamit sa pagsasaka? For example, no? Yung pagsusukat, no? Ano yung mga proseso nila ng paglilinis ng palay, etc. Science yun. Ano yung science na mga terms na ginagamit ng mga manggagawa? No? Bansot siya currently, pero meron. So dahil meron pagsisimulan. Dahil may pagsisimulan, may pag-uunlad. Diba? At pwede natin siyang isama doon sa curriculum natin. Kaso yung curriculum natin, no, katulad sa Lumad School, sinasara. Sa pagsasara ng mga magagandang curriculum na meron tayo, nag-aangkat tayo ng curriculum dahil Finland is the best, Singapore is the best. Best yun sa konteksto nila. No? Best ba yun para sa konteksto natin? So ako yun yung idadagdag ko. Okay. Tatlo action naman. Una, nagmumula yan doon sa sinabi kanina na sentro na kung yung presidente natin, ang polisiya niya ay the best ang English at yun ang ating gusto. Dapat malabanan natin yung ganong polisiya. Kasi kailangan maintindihan natin sa mga educational institutions. Ang institution ng eskwelahan ay dagdag siya na institution na pwedeng magkubot sa lahat, including yung nasa bahay nila. Kaya kahit Pilipino sila sa bahay, at wala yung monolingual English na sinasabi ka kanina. Pagka tinuturo mo sa school ay English ang dulo nila. At kung ang gusto ng presidente ay English ang the best, at wala magsasabi na hindi po yan yung tama, ito
kung wala tayo makikita. Una yun, kailangan mag-push back doon sa gano'n na pagtanaw na Ingles ang ating susi sa pag-unlad. Number one. Number two, doon yun sa usapin ng nasabi ng parking ni Chucky kanina na kailangan yung eskwelahan ay hanapin kung nasaan yung pagmumulan niya doon sa pagtuturo niya ng agham para sa Filipino. Nandun na nga yung ating mga inspectors, di ba? Nandun na rin yung, at yun yung pinupost pang yan na isa, meron talagang mulat at pagsisikap at nakilusang pagsasalin ng mga bagay na kailangan. Nag-umpisa talaga siya sa naumpisahan naman nila. Di ba? Pero hindi lang naman biology, hindi lang chemistry, hindi lang math. Realm na agham, teknolohiya at luminyera. Diba? Pati engineering, kailangan meron ganang terms. Kasi kung wala yun, may iwan talaga sa mga high school teachers na punong-puno na sa oras, yung pinag-usapan namin kayo ng ibang learning, para magturo lang ng dalawang grade levels, di ba? UPIS na yan. Paano pa kaya doon sa hindi sa UPIS, sa public school, sa malayong lugar, sa probinsya, na mula physics hanggang physical education ay tinuturo niya. Hindi na natin sila may expect na gagawa pa ng kanilang aralin at isasalin pa nila sa Filipino or kung saan man yung kanilang local na language. Yung pangatlo siguro ay kailangan din makita natin push back din within doon sa loob ng educational institution. Sabi na ni Chucky kanina yung usapin ng curriculum. Diba? Kung English ang curriculum mo, bakit hindi mo ituturo sa English? Diba? Hindi naman nila-expect na mag-step beyond ka. Yan naman ang curriculum. Mag-iisip ka pa ng dagdag. Chucky na makakagawa nun. Ibig sabihin, konti lang at hindi yan yung normal. Kasi, hindi yung binigay sa'yo. Diba? So, kailangan din, meron conscious effort, baguhin yung laman ng curriculum. Kung English man siya, meron pa mga source materials na Filipino. Kasi kung hindi, madali talaga, kagaya ng sinasabi natin, sa gitna ng pagtuturo, na hindi naman madaling ituro, agham at teknolohiya sa isang bansa, wala ang agham at teknolohiya kasi bansot at pasado ang industriya natin. Sorry, STS. Mahirap talaga siyang gawin. Tapos, maraming expectation at kung hindi siya mulat na gagawin, matagal talaga siya pikilos at magkakaroon ka lang pag isa-isa, sa dalawa-dalawa, ilan to, 6 na libro, bago ka makausad na makabuo ng ilang mga basic materials para pagsimulan. Ilang grade levels, ilang courses ang meron dito sa UP, na doon pa lang ay mahihirapan tayo kung hindi natin siya paglalaanan ng panahon at tingin ko, isa yun sa susing lugar ng Sentro ng Wikang Pilipino. Sa akin naman po, ang parang tila ba na yung pumutulo po na nangyayari po ng crisis sa paggamit ng mga wika natin sa edukasyon ay kailangan natin taasan yung linguistic prestige ng mga wikang Pilipinas. Kasi po yan, yung linguistic prestige, yung prestige language dito sa Pilipinas ay English. Ito naman, dahil doon natin ginagawa lahat ng bagay na official, doon lahat ng mga larangan na may kapangyarihan. Bilang kwento lamang po, napansin ko kamakailan po sa lugar po namin po, mas madalas na po ngayon po sa amin po na lahat ng mga mahalagang karatula pa unawa sa publiko at mga ganon, lahat talaga naka-Filipino na hindi na talaga naka-English na. At napansin ko dito ang pagbabago na to habang lumalaki ako at maski sa ibang area. Taga-Pasig po ako po, Ngayon po, kamakailan din po, di ba po narinig din po nagkaroon po ng bill ba po yun na kailangan isalin yung mga batas sa mga
major na wikang Pilipinas tulad ng Filipino, Cebuano, Binisaya at Ilocos. Napansin ko sa comment sa Facebook doon at pati sa Reddit na ang daming mga tao na pabor sa ganung movement. Kaya parang pakiramdam ko nagkakaroon na ng simula na ng shift na tungo sa pagpapahalaga sa mga katutubong wika. Bagaman ilang mga paraan nagkakaroon pa tayo ng mga problema tulad yung dumadami yung monolingual anglophones dito sa atin, which kung problema man na yung ganun, pwede na siguro sa tao. So in the end po, kailangan siguro pwede natin gawin po may mga batas tayo na nire-require po, maski muna sa ngayon Pilipino, para na mailagay sa mga pampublikong bagay at maski sa ilan sa mga test, halimbawa sa edukasyon. Kasi bilang halimbawa, sa Malaysia, yung ilan, nasulipan ko minsan sa mga national test nila, at yung national test nila, yung matanong po nila, nakabahasa malayo at naka-English. Kasi meron mga English medium of instruction school sa Malaysia. Pero marami din base malayo yung medium of instruction, Chinese medium of instruction, gano'n. So tingin ko baka magandang paraan po yun ang pag-promote ng kung may patas po tayo na halimbawa sabi, ang mga ganitong examination, ang mga ganitong mga formularyo, mga ganito, dapat may sayo sa mga katutubong wika. Maraming salamat. Napakamalaman, no? Marami tayong pwedeng, I don't know, sana nag-take notes ng mga tao ng mga dapat gawin. Sa ganun ito, baka may mga tanong ang ating nasa audience para sa ating mga tagapagsalita. Siguro sisimulan ko kay Clyde. Kakaiba tong batang ko eh. Sobrang ako humahanga. Kasi sa kanyang murang isip, mura, no? So, sa kanya, medyo maganda yung kanyang panalaw. So, paano nahubog sa iyo ito? Inaamin ko po na mula nung, siguro po, bilang magandang itong nagsimula yung interest sa mga wikang Pilipinas. Nung grade 10 po ako, napagtanto ko na habang nagsusulat na isang research paper sa Pilipino, no? Kasi, di ba, professor doon dapat, grade 10 yung parang pananaliksik sa Pilipino. Doon ko napagtanto, shucks, hindi ako magaling dito. At parang naisip ko, okay, dapat pagkatong ko ng ikalabing-isang baitang, kasi galing ko na susulat sa English, susulat sa Pilipino. Doon ako parang napamahal talaga sa iba't ibang wikang Pilipinas. Parang meron mga iba't ibang, meron talagang taglay na halaga kung lahat ng wika, mas pati English, syempre. Kaya at tingin ko parang doon nagsimula yung nasa ko na po, para na talagang ayusin yung language policies ng bansa. Tapos habang napapasok ko po sa college po, pumasok na po ako, bahagi po ako sa mga groups po, nakatulad ko, meron din pong interest sa Philippine linguistics. So, hindi sana po, natin sa graduate, baka nag-linguistics na din sana ako. Pero baka sa isang banda po, maganda rin pala na pumasok ako sa math kahit hindi first choice ko. Sorry, math! Kasi yun, baka pwede kong gamitin itong interest ko at ipagsama sa isang larangan na baka mangailangan. Tingin ko doon naman po, hindi na po nag-iisa eh. Tingin ko ba na pag lumalaki pa si kapaligiran tulad ng UP, meron pumapasok doon yung pag-inasang protektahan yung mga kultura ng bansang ito kasi meron talagang kayo na halaga. At yun na naman po. Follow-up question lang, Clyde, no? Kasi baka meron tayong mga manunod na estudyante ng katulad mo at hindi nila alam kung paano ba sisimulan yung ginagawa mong inisyatiba sa pagsulat ng saliksik gamit ang Pilipino. Maaari mo bang ibahagi sa amin kung tungkol saan yung proyekto o pananaliksik na ginagawa o gagawin mo ngayon? Amigo po, wala pa po pagsa. So, balik nandun po ako sa larangan po na tinatawag po natin algebraic number theory. Long story short, basta isang paraan lang po ito na pagtingin sa mga bilang at pag-analyze po sa mga ito sa pamamagitan ng tinatawag namin algebraic methods. Medyo mas masalimot po doon syempre, pero yun na naman po yung ngayon po. Pero siguro kung mapapayo man po sa Biolixic po ay sa mga nanonood po natin mag-aaral po, isipin ninyo kung paano kayo tinuturuan ng mga guro ninyo. Pansinin nyo, hindi naman sila nag-English tuloy-tuloy, di ba? Parang siguro baka mayroon po kayo mga guro na ganun, pero karamihan sila sabihin sa inyo, okay, so kung derivative nito ay 0, ano ibig sabihin nun? So, may tanong ako sa baka dito sa bila, I have a question. O sige, sabihin natin lahat ng eigenvalues sa matrix na ito ay real numbers, lahat ay greater than equal to 0. Pero ano na ibig sabihin ng tungkol sa eigenvectors ito? Pansinin niyo kung paano sila magsalita. Hindi sila niload nila yung jargon, pero pinapaliwanag nila lahat sa inyo. So kung dito tayo sa UP naman, wikang Tagalog, kung sa ibang mga katutubong wika ninyo,
subukin ninyong gayahin yung estilo na ito pagsusulat. Huwag niyong isipin na hindi yan formal. Kasi kung kung gusto niyo gawing formal yun, may paraan na kaya niyo pa rin isalin yung conversational na pagtuturo na ito sa isang paraan na na formal at kagalang-galang. Well, lahat naman hindi kagalang-galang, halata naman. Pero sabihin na rin kagalang-galang quote-unquote at na kaya rin unawain ng mga mambabasa. Maski yung mga hindi sanay na magbasa ng mga ganitong uri ng papel sa mga sa tutubong wika natin. Yun lang naman. Kung meron po ba tayong mga tanong dito para sa ating mga tagapagsalita? Babawi na lang ako. Supposedly, ako yung na-adjust, pero na-intip sa meeting. Pero, hindi naman po matanong po, pero komento lang. Kasi kung mapapansin niyo, siguro ng early 2000, tapos 2010, parang nga merong shift, no? Nagiging monolingual anglophone yung ating households. At nakikita ko yan doon sa mga kaibigan ko, mga kamag-anak ko na may mga anak. Kaya pinatakan ko, kami tayo yung generation na may mga anak. Hindi ako personally, pero bakit kami, natuto kami sa Pilipino, pero yung mga susunod generation ay parang monolingual. So yan pinagtatakpan ko. Pero isipin lang kasi natin na ang wika, kasi I'm a biologist, evolutionary biologist, ang wika ay para din na mga species yan na dynamically evolving yan. Depende na sa context, ang mga species na i-evolve always within the context of the environment. So too is language or languages. So, ano ko lang ba, punot doon dyan, basta tulad ng mga katangian ng mga species, mga traits nila, basta ginagamit at may pakinabang ay nilipan yan, dadami yan. But siguro ka. Kasi nakita ko rin lately, so nung para nagiging, para bang lumalabas na yung ating materials kasi na ginagamit ay English. Pero ngayon, parang there's a shift, para bang, tulad nga sinabi ni Clyde, parang may paradigm shift na yung mga generation na yun na namulat sa English ay nare-realize na parang maganda rin yung visa natin o mga visa natin. Kasi kung pupunta ka sa bookstores, nasa national bookstore man lang, makikita nila dumadami na yung mga books na in Filipino. Tapos yung comics ng Filipino. Tapos yung merong resurgence ng OPM. Dahil siguro sa P-pop movement yan. Pero, meron ako mga bias. Pero parang may resurgence at ginagamit talaga yung wika. At mga wika natin. And I'm happy to note na meron na sumisikat na mga kanta na OPM at P-pop na hindi lang Tagalog o Filipino, kundi sa ibang mga wika din natin. So, I think yun lang aking mensahe siguro, pagka kinagamit at may pakinabang, uusbong ang ating wika. So tayo na lang, it is incumbent upon ourselves para saan at kailan natin gagamitin ang ating wika. Ayun ang pag-comment. Nagdagan ko yung kaibigan. Gamitin ko din yung kanyang metaphor. Ito kanyang halimbawa doon sa evolutionary nature ng language. Sa evolution, diba? Meron din namang external pressure. Magbago ang iyong populasyon, depende kung ginagamit nga nila yung kanilang traits. Pero kung may external pressure, magbabago din kung ano yung direksyon na pupuntahan nila. At yun yung isa siguro na magpapaliwanag doon sa monolingual English or kahit nga meron contractor na British accent. Baka si Peppa Pig. Dahil merong Peppa Pig, merong YouTube, merong lahat ng mga social media feeds mo at yun napapanood sa TV. At hindi na nga TV ngayon, diba? Yung sa YouTube at sa internet ay hindi naman nakasulat sa Filipino, hindi naman. Tingnan niyo kung gaano kadami yung material sa Pilipino. I-compare mo yon doon sa ibibigay sa iyo ng YouTube algorithm na next mong papanoorin ay malamang sa hindi. Yes. Isa yun. At iyon ang external pressure na talaga magtutulak doon sa atin, hindi na nga lang sa ating mga kabataan, sa atin, para mag-isip
nagtuluyan sa hindi natin wika. That's number one. Number two, problema actually kasi ako meron akong estudyante sa data science. Problema siya, pag gagawa ka ng large language model, ng machine learning, yung corpus, saan ka magmumula? Normally, ang gagamitin mo yung available for DeepSeek. Naka-train yan sa English. I-train mo sa Filipino, pero sa totoo lang, English yung core. Kung paano siya natuto, paano siya sasagot sa'yo, English pa rin siya. Sa totoo lang. Kung wala pa I don't know kung meron gumawa pa na large language models na trained sa purely Filipino tests. Wala. I don't think. Meron akong estudyante dati, physics to PhD. Kanyang topic ay translation. Ano ba ang naiiwan sa translation? Ang naging problema namin noon ay paano ka mag-uumpisa sa Filipino. Well, that was 2014. Walang digitized Filipino text. Meron sila moment noon pero hindi pa tapos yung project. Sa sunod ng FC. Hindi gano'ng kadami ang digitized Filipino text. Meron tayong digitized naka-picture. Kailangan pa yung i-convert sa text para magamit ng mga machine learning models sa PILPA. So kahit doon, at kung AI ay gagamitin sa susunod na mga dekada, AI trained saan? Paano tayo ngayon makakasingit bilang mga Pilipino? Hindi ko naman sinasabi magkaiba, I don't know. Kasi teorya yan na sa linguistics siguro. Pero meron ba pagkakaiba ang magiging large language model mo kung Filipino mo sa rename or sa English mo sa rename? Tingin ko meron. Hindi ko pa yung pakita. Sino gusto mag-PhD there sa topic na yun? Pero yun ang mga tanong na labas pa doon sa pagtuturo, sa pedagogy sa loob ng classroom, sa materials at iba pa, kahit yung basic research natin ay apektado doon sa kawalan natin ng material sa Pilipino. At kung gusto natin sumulong ang agham at teknolohiya dito, may gagawa at gagawa dapat noon. Kung hindi, surrender na natin. Wala. Kung tatanggapin natin si DeepSeek, Chinese, English actually. Diba? Kung gagamitin natin si OpenAI, English, wala na. Pero na Russia yun, hindi yung Filipino. Paano na tayo? Okay, lang ba sa atin? Ganun na? Right now, wala tayo, pero dapat meron po. Actually po, medyo okay pa ka na ng topic. Ay, hindi ba tutuloy na sabi na parang tutuloy ka naman? Nga, buwan din mo ng topic. Ano pa patay na ka na bicycle? Recruitment pala. Actually, sa karanasan ko pala gamit ko ng ChatGPT, okay naman yung Tagalog. Minsan pag sisirit na ako sa kapag research ng gusto isang tungkol sa math, sabihin ng ChatGPT, ChatGPT, sa Filipino po, ChatGPT, iba palagay na bla bla bla. Sabi ko bla bla bla. Okay naman yung lalabas. Well, bine-verify ko naman of course. Pero yun, okay naman po. Pero tama po kayo, baka kailangan pa natin na mas malaki pang corpus para sa napag-train ng kung anumang LLM para tulad sa Filipino at lalo na ibang Filipino languages. Magdagdag din lalo sa sinabi ng Sir Ian kami, Sir Dan. Magaling sinulat ni John O'Regan on language, politics, and economics. Pwede niyo i-download. Available naman siya. Pinakita niya yung relation ng language at capital. Maganda sa sinabi niya, kung sino nagkocontrol ng capital, siya yung nagkocontrol ng language. Magandang isang example na pinakita na dyan ay yung nung nag-colonize yung UK, Britain sa Hong Kong. So ngayon, nakasulat ang street sa English, tapos naka-Chinglish, salita sila ang batas sa English.
So given that context, paano i-relate din natin sa sinasabi ni Doc Gani kanina? Sinong magtataguyod, sino magpapaunlad ng science natin, language sa science, kung ang nakapokus sa ating trabaho ay sa DBO, for example. So siguro, try natin i-analyze yung sinabi ni Marcos. Baka nakatulak siya papunta dun sa still on the BPO industry. Pero may problema ka nga. Ngayon si Trump nagpasa ng batas no, na hindi na dadalhin ng BPO sa ibang bansa. Pero same. You have your virtual assistants that we need to speak in English. Nagtutulak ba tayo ng National Industrialization? Kasi ngayon, ang English, ang science, is just a dream. It's a fairy tale. Wala pong greatness yung pagiging science. Pagka-graduate mo ng science, magiging theoretical na naman siya kasi dahil wala kang industries na pupuntahan, magma-masters ka dito sa Pilipinas or abroad, no? So, hindi mo pa rin na-apply. Na-apply mo siya on a specific context, no? So, yun, maganda rin siyang tignan dun si language, not just the Filipino language, but language as a whole. At sino yung nagtitikta sa language na yan, sino nagko-control dyan, at makikita mo siya doon sa pangmalawakang condition niya, oo nga, no? Kaya magaling sinabi ni Doc Gani kanina parang pag pumunta ka sa bio class, sa high school, sa elementary, sa college, parang lang yung, parang yung teacher mo nagkukwento ng isang fairy tale. Na maaabot mo ba yung fairy tale na yun? Iilan lang, di ba? Iilan lang yung nakakaranas ng fairy tale na yun. Dahil ang hirap niya maging konkreto. Kung biologist ka, kung scientist ka, mariretag ka pa. Di ba? Gustuhin mo pang maging scientist. No? You just want to do your science. Hindi mo pa nga naiangat yung science mo Pero ganun yung nangyayari. So yun yung gagawin. So, meron pa po ba tayong mga reaction, komento, At tunay nga ng malamang, mabunga, malalim yung ating naging talakayan. Pero hindi pa dyan po nagtatapos ang ating talakayan. Kasi para ma-break naman kaunti ang ice, ang ating nagsisiksik na kaalaman, ay magkakaroon muna tayo ng konting palaro segment. So meron po kami ditong card na thumbs up or thumbs down. Ayan. So bigyan po namin kayo isa-isa. So, ating pong game ay itataas lang po yung ayan po. Itataas lang po yung thumbs up kung sanasang-ayunan po natin yung pahayag na babanggitin ko po at thumbs down naman kung ito po ay hindi nyo sinasang-ayunan. Pero, syempre, meron muna tayong icebreaker kasi para po ma-refresh po kayo. So may tataas po sa inyong mga salitang Filipino sa field ng science, sa agham at matematika. At babanggitin niyo po sa akin kung ano po ang tinutukoy ng salitang ito. Handa na po ba kayo? Okay, unahin po natin. Sample muna. Signayan. Ano po ito? Matematika. Wow! 1 point para kay Sir Stan. Kasi mananalo po ay anong makukuha? Librong mataas na matematika. Sige naman po. Ito po, subukan naman natin. Pangalawa, panyuhay. Surprise. Evolusyon. Evolution. Medyo malapit. Yan. Saan na kaya ito? Panyuhay. Metamorphosis. Tama, metamorphosis. Ito naman. Ito, for sure, alam niyo po ito. Batubalani. Wow, magnet. Tama. So may 1 point na sinamam ulit. Super Chucky. Ito naman po. Dagitag or dagsag? Dagitag. Electricity. Wow. Lumalaban si Sir Chucky. Ito naman po,
Rabaw. Rabaw. Ibabaw. Okay. Oh, ang galing. Tama po. Ang galing. Ilocano nga. Yung mama ko po yung Ilocano. Oh, hello po. Sunod ay Balati. Opo, sa astronomy po ito. Ano po ito? Anong klaseng constellation? Ano po na may Archer, kung tama ba ako? Sorry po sa science teacher. Orion. So, galing po ito sa wikang Hiligaynon na ginagamit ng mga katutubo sa kanilang pagtatanim. Wow, may ganitong ano ha. Sari buhay. Biodiversity. Ang galing naman ng ating mga scientists. Sari buhay, no? Sari-saring buhay. Wow. So, posible po pala, no? Pwede pala. Sige. Konting chika muna tayo. Siyempre, dahil naka-perfect score. Kayo. So, inyong palagay po ba ay nararapat bang gamitin yung mga terminong nakasalin sa Filipino para sa mabisang pagtuturo ng asyam? Bakit o bakit hindi? Thumbs up, thumbs down. Wow! Thumbs up sila sir at nag-iisa si ma'am. Thumbs down. Bakit ma'am? Sige po, bilang naiiba kayo. Sa ngayon po, yung pagsalit po ng termino, honestly, yung kung magkaroon pa ng needs assessment ngayong kung gusto mo palawak ang pag-intindi sa agham, hindi po yung pagsasalin sa termino sa kaso po yun po ang magiging sagot po para mas maintindihan po ng mga estudyante yung agham. So para sa akin, hindi lang po need siya ngayon. Kaya po sir, yung mga nagta-thumbs up po, bakit po kayo sang-ayon? Yung isa actually, kung napansin nyo, hindi agad sumagot yun. At tayo ay nag-isip pa, ano nga yun? Kasi hindi talaga siya yung universe. Pero hindi sabihin, hindi siya gamitin. Doon naman nagmumula yung thumbs up noon. Maganda na meron, pero kung Orion na, kaya lang wala tayong kwentong Orion. Pero yung pinigay ng katutubo, may kwentong panati. Yun lang, hindi popular at hindi natin pa naririnig yung kwentong balati ng Hiligaynon. Baka doon tayo din sa kailan ng kulang. Hindi natin nababasa yung mga kwento ng ating mga katutubo. Ang alam natin ay yung Greek mythology kesa sa mythology ng Pilipinong mga katutubo natin. Doon din nagmumula yung problema kasi yung pinagbubugutan natin sa totoo lang, pare-pareho naman yan ng mga constellations na nakikita ng lahat. Kaya lang, yung sa konteksto mo dun sa kwento ng tribo o ng bayan, kwentong bayan mo, ay hindi natin nakakwento sa isa't isa yung kwentong bayan natin. Kaya din talaga yung talasalitaan natin. Kung dadalaw isip pa tayo, ano nga yung bato-balan? Diba? Yun. Hindi siya naging popular. Sa akin naman po sa akin po ako, pero baka kung meron ba ang karapatan mag-direct name drop? Kasi baka ma-libel case ako dito. Okay, so karamihan po sa mga talasalitaan, binigay pa na salita, galing po sa magnayang talasalitaan ni Del Rosario. Inaamin ko, baka controversial hot take to, pero hindi ko gustong karamihan sa mga neologism niya. Kasi dahil sa mga neologism niya, ang ginagawa ay portmanteau. Ibig sabihin, kukunin isang bahagi ng salita, tapos isang magsalita dapat pagsama at hindi ganun ginagawa sa Tagalog sa mga Filipino languages sa mga bagong salita. Hindi tulad kasi sa English kasi yung halimbawa, geology, yung geo ay isang morpheme na mayroong kahulugan po na pwede nang i-touch sa logy. And very actually Greek yata to eh. So, ang issue ko sa kanyang, ilan po sa kanyang mga neologism ito ng siknayan, kung na nakakabalik sabihin sip ng, nakamutan ko, isip ng something-something. At hindi halata kung anong gustong ipahiwatig yung salita.
Kung gusto ko ng magandang neologism po para sa matematika, sasabihin ko agham bilang o kaya aral bilang. Kasi halata naman, di ba, agham bilang. Kung ano yung siyensya ng bilang, ng mga bilang, mga ganun bagay po. All that being said, pabor po ako sa paggawa po ng neologism po kasi tingin ko may kakayahan naman po talaga po mga neologismo sa paggawa po ng mga bagong na mga termino na kaya po nawain agad. Halimbawa po, mathematics. Siyempre, mula sa salitang mathematics, hindi natin alam kung ibig sabihin yan agad-agad. Ipapaliwanag mo na yan. At wala naman problema ganun. Ganun naman din sa mga English speakers. Hindi naman nila alam ibig sabihin kung anong root word na mathematics ay galing sa Greek na ganun. Hindi na kailangan pa ipaliwanag sa ila. Pero kung sa atin po ay agham bilang, tingin ko masalita agad, oy, ito yung agham ng bilang. Kailangan na lang ipaliwanag kung ano yung agham, ano yung bilang. At tingin ko, tingin ko kung mas madali pa ganun. So tingin ko, sa ngayon po ako, Bo, pero sa ngayon po habang nasa transitionary period pa lang tayo gawin. Tulad po sinabi po ni Ma'am po, gumamit mo naman tayo ng long words po. Salamat. Huwag po kayong mag-alala, sir, kasi yung may disclaimer kanina na naka-flash. Yung opinion niyo po ay hindi naman nagre-reflect sa views and opinion ng lahat. Salamat po. Sunod naman po, thumbs up or thumbs down? Ang mga siyentipikong termino ay may iba't ibang kahulugan sa iba't ibang konteksto. Ang mga siyentipikong termino ay may iba't ibang kahulugan sa iba't ibang konteksto. Nahirapan din ako ipiwan. Gusto ko sana ipaliwanag kaya baka ano po ba? Kasi ako niya, Sige po, ano po ang sagot natin? Bakit Sir Danny? Kasi ang science ay historical. Ibig sabihin, hindi mo inuugat mo ang pag-intindi ng mga bagay-bagay dun sa kalagayang historical no isang lipunan. Ibig sabihin, kung tinawag ko yung balati nung prehistory, iba ang intindi ko sa kanya ngayon na constellation ng Orion na nebula pala siya sa totoo lang ngayon. Ibig sabihin, yung scientific term, balati ang tawag natin ngayon at noon, nag-iba siya ng ibig sabihin. Yung force, yung ibig sabihin kung kung yung term lang mismo, pwede talaga nagbabago. Kaya lang, pag in-ascribe mo kasi kasi hindi naman, yun yung nature kasi talaga ng science, di ba? At ng lahat ng iba't ibang, ay produkto siya ng lipunan sinalulugaran niya. At pati yung intindi natin sa mga bagay-bagay, ngayon, ay ito sa intindi ng time nila Newton. Diba? So, nagbago. Pero naiintindihan natin kung ano yung sinabi nila noon, kasi pinag-aralan natin kung ano yung nagbago. At kasama yun sa mga tinuturo natin ngayon. Dapat. Diba? Yun yung mga ilan na siguro kailangan na hindi usapin kasi ng precision of terms. Diba? Usapin siya na ipapaliwanag mo kung bakit yan yung ginagamit sa ngayon. Kung dati yung mitochondria is the powerhouse of the cell, may iba pang powerhouse sa doon primarily ginagawa ngayon. Pero meron pang iba. Diba? At ang nature ng brain, nagbabago kasi talaga lahat ng intindi natin habang umuunlad yung mga paraan natin para suriin yung mundo. So, much better, right? Siguro din po, ang science very dynamic siya. Kasi, alam naman natin yung Pluto, bigla hindi na siya naging planet, diba? So, dati rin po, pag sinabi natin DNA, genetic material, nucleus lang yan. So, meron din sa mitochondria. So, ngayon, meron pang ibang na-discover. So, hindi po, so dati, medyo limited na po yung ating definition, sa ganitong item, etc. Pero nagbabago po siya. From ilang domains ko before, nung estudyante ako, ngayon, 3 domains na siya, ngayon, maging 4 domains pa. So, ang layo po talaga ng, sabi nga ni Sir, evolution na science po from way before until now in the future po. So, possible talaga mag-iba na po yung term. Malay niyo po, the next year, so, iba na pala yung cell. Meron pa lang mas smaller living unit within the cell. So, hindi pa natin masabi yun. Dagdag din natin ng science is political.
Sino ba yung nagdidikta ng mga definition? Sino ba nagsasabi saan ginagamit yan? Lalo na kunyari ngayon, no? Sabi ni Doc Ganit, sige, apply natin sa mga nangyayari sa Pilipinas ngayon. For example, yung pagtutulak ng nuclear energy here in the Philippines, di ba? Sige, sabihin natin na may value in itself, yung nuclear at technology. Pero dapat ba siya sa Pilipinas? For example. So, sa anong context natin nilalapas yung science at sino yung nagde-define ng science na yun na nilalapat doon sa lipunan na yun o tinutulak yung science na yun. So, ako hindi ko alam kung paano ko siya ilalagay kung sum up o thumbs down. Ako naman kung mababaw lang po yung sagot ko. Sabi ko na depende sa konteksto kasi bilang isang sa larangan ng mathematics, ang mga terms namin nagbabago talaga depende sa konteksto. Opo, kaya yun lang naman po pinakasimple po roon po. Dahil yung syempre kasaysayan ng lahat ng larangan, baka nanggaling sa iba't ibang po. Kaya kayo yun, mag-iiba po ka na depende sa konteksto ng kahulugan ng isang sorry. Okay, sige. Ito po, last na to. Last na thumbs up at thumbs down. Walang puwang ang multilingualismo sa agham. Walang puwang ang multilingualismo sa agham. Thumbs up, thumbs down. Mukhang pare-parehas mo kayo ng sagot at bakit po na may puwang? Sa actual po na sitwasyon sa classroom, gumagamit lang po talaga ako yung code switching, classroom bridging, and then kahit po yung mga estudyante, kung saan po sila mas comfortable express po yung kanilang paliwanag, hindi na po siya nakakahon sa English lang o kaya sa Filipino lang. Kung meron nga kami siguro mga foreign students, dahil naman din po i-translate lang po. So, medyo na po kami. Very open-minded kami kung paano nila po i-express yung kanilang sarili. Kasama na po siya kung ano po yung wika na gusto po nilang gamitin. Siguro kung titignan natin, no, from Greek terms to Roman, to English, to Filipino, to alpha, to omega, to binary, 1, 0. Languages talaga siya. No? Kapag tinanggalan mo pag tinanggal mo yung ibang language doon sa science, maybe you're not talking about science, no? Kasi paano ma-explain yung, for example na lang, nag-explain ka ng engineering, di ba? Kunyari yung engineer, sabihin natin sa flood control project, baka yung engineer, hindi na translate na maayos, baka kasi sa usapin ng tangsi ng pagsukat ng Pero alam naman natin may pagdidikta yung mga politiko dun sa pagkuha ng funding nun. Pero in that basic context, no? Paano tinatranslate from theoretical to the engineering side to the construction side? So merong iba't ibang pagka-translate. Yung science. So nagkakaintindihan tayo, gusto natin gumawa ng isang building. Pero iba't iba yung way natin ng pagkakaalam. At iba't iba yung mga language natin. Pero at the end of the day, gagawin natin yung building kasi nagkakaintindihan tayo behind the science of the creation of that building at the time. Sa akin naman, multilingual na lang ng Pilipinas. Doon pa lang sa Rabaw kanina, nagamitin natin sa term, why not? Diba? Kaya lang, talaga, kailangan sinabing send kayo na hanapin mo kung ano yung naiintindihan mo sa dati, kung instructional yung target mo, hanapin din natin kung ano yung nag-describe sa kanya ng pinakamabuti kung academic paper yung sinusulat mo. Nasa context talaga siya ng paggamit. At hindi mo na talaga ako. Kasi language. Nasa context ako paano mo siya gusto gamitin. Pero para sa Pilipinas, para sa usaping pag-unlad, actually, kailangan natin hanapin kung alin ba yung magtutulak sa atin sa pag-unlad para hindi tayo lagi nakakabit doon sa bansot at atrasadong kalagayan ng ating lipunan na kung sino yung insidente, siya nagdidikta ng direksyon, kung sino ang mayaman, sila ang nagpapatupad ng mga bagay, kailangan marinig yung boses
ng bayan na nakatutong doon sa paano natin sasabihin yung mga hilingan ng bayan kung tama pa. Sa ganang akin naman po, ang pinakasimple din kasi po, sa pagkaunawa ko sa larangan ko na linguistics, ayaw talaga ng mga linguists na mamatay ang isang wika kasi isa itong data point pagdating sa kabuuang kasaysayan ng tao at sa collective consciousness. Dahil doon, siguro doon kasi nakakakla po na madali yung pagsang-ayan ko na kailangan ng multilingualism sa agham. Kasi kung ang merong may lugar ang multilingualism sa buong daigdig, sa tuloy-tuloy na pag-iiral ng pag-unawa ng kondisyon ng tao, tingin ko laging magkakaroon ng lugar ang multilingualism sa agham at sa mga kaakibat na larangan po. Yun na naman. Sige, maraming salamat. Napakalaman, ano? So, siguro ako ang nakuha ko sa talakayang ito bilang guro, bilang estudyante, at bilang magulang ng mga mag-aaral. Huwag natin gawing novelty ang paggamit ng wikang Pilipino. So, kung kaya nating simulan sa ating mga tahanan, sa ating mga kurso, gawin na natin siya. At bilang kolehiyo, dahil ito ay nasa kolehiyo na agam, hinihikayat ko ang lahat ng aming mga kasamang faculty na pag-isipan kung paano natin papalawigin ang paggamit ng wikang Pilipino sa ating mga lalaman. Marami kaming inisyatibang nag-plug na no? Marami kaming inisyatibang gustong isulong ng komite sa wika sa agham. So, syempre ito, una. Pangalawa, gusto namin nga wag maging novelty. So, yung mga science flash. So, meron kaming mga popular stories ng mga nilalathalang research ng aming mga samahan. Gusto namin ilabas yun sa dalawang wika, sa Ingles at sa Filipino. So, kung meron pong gustong mag-volunteer ulit, samahan niyo po kami kasi ngayon kami lang ni Ian kailangan namin ng geologist, baka mali yung pagsali namin. So, sa ibang mga lalaman, Matt, ikaw ba maasahan ko? Okay, sige. Meron na kami magsusulat sama. At syempre yung pagsasalin sa mga abstract at yun nga, I'm looking forward sa pagbasa ng iyong thesis sa BS. Okay, salamat po. Ayun, so yun, sana hindi lang siya pagbugso-bugsong inisyatiba kasi nag-usap kami dati ni Sir Jason Tetlas na marami na rin inisyatiba ang SWF at ang agham. Pero sana mas maging sustained ito. Yun po. Maraming salamat po sa ating mga tagapagsalita. Tunay na madami tayong nakuha, no? At napaka-importante marahil ako bilang paglalagom sa ating mga pag-uusap ngayong hapon. Na una, napakahalaga ng ginagampan ng papel ng mga guro. Palaging yung burden nasa guro, no? At nasa edukasyon. Pero mahalaga yung ginagampanan natin dahil tayo rin ay mayroong posisyon sa pag-inspire, sa paghubog, at sana sa ating mga kasamahan ng mga guro sa agham, sa teknolohiya, magamit nila itong pagkakataon para mailapit yung agham at edukasyon na nakabatay sa konteksto at karanasan nating mga Pilipino. At pangalawa, ang maitaguyod yung mga polisiya at patakaran na tumutugon talaga sa ating mga pangangailangan. No? Kanina nababanggit ni Sir na kailangan natin, Sir Gani kanina na kailangan natin maitaguyod yung pagkilos para sa pagsasali ng mga termino sa agham at teknolohiya. At mahalaga sana na mabigyan ng pansin ito ng ating administrasyon, ng ating pamahalaan, na magbigay ng pondo sa pagpapaunlad ng agham at teknolohiya ng mga Pilipino at para sa mga Pilipino. At lalo na sa panghinaharap na aspeto naman,
para nang sa gayon ay maabot natin yung pambansang industrialisasyon, yung industriya na nakabatay din sa ating pamumuhay at hindi nakabatay sa kung ano yung pangangailangan ng kanluranin ng mga banyaga para sa kanilang pagpapaunlad, no? Kundi sa pagpapaunlad ng ating sariling bayan. Muli, bago natin isara ang palatuntunan, ay hinihikayat namin muli si Ma'am Zenny, si Sir Claude, si Sir Chucky at Sir Gani na magbigay ng panghuling mensahe sa ating mga manonood. Una po, nagpapasalamat po ako. Nabigyan po kami ng pagkakataon para representan ng UPS na isa sa mga pangunahin po nagsusulong ng wikang Pilipino sa edukasyon. Siguro bilang isang guro, yung pag-aaral po ng ating mga estudyante hindi nga po nakasalalay lang sa mga guro, kundi pati po sa lahat ng stockholders sa tinatawag po namin. Nandiyan po yung mga magulang, nandiyan po yung mga klase, kaibigan, pati yung media, at pati din po yung pamahalaan internet. So sana po tulong-tulong po tayo, lahat po gawin natin para po matuto po yung mga bata at hindi naman po yung para lang meron tayong nilalayo lang na isang direksyon. Hayaan po natin sila mag-express kung sarili nila at kung saan po nila gusto larangan po na pumunta. Yun po. Sa akin, usapin nung, syempre po salamat sa pag-imbita sa akin dito. Sabi ko nga, ba't ako yung-imbita ni Sir Ian dito? So, salamat po. Sa akin, yung isang tanong ay, usapin ba siya ng pagsasalin o usapin siya ng mayroon na tayong mga salita? No? Sa STS, nag-activity ako ng translate the word rice, rice wine, rice cake to local language. Nung punta ako sa CLSU, naka-100 plus words kami. From how to manage the farm, paano magsukat ng palay, iba pa siya sa pagsukat ng ganito, sa paglilinis, etc. Baka nandyan yung mga words. Yung isang challenge din siguro sa atin bilang mga academic, baka, ito yung sinasabi ni Craig kanina, baka hindi siya usapin nung pagsasama ng mga salita. Rather, pag-explore na nung nandyan, pagrespeto ng mga mayamang salita na meron na ang Pilipino, katulad na ng balati, why not make it a common word throughout the Philippines, no? At maintindihan natin yung history nung salitang yun, no? Sa usapin nung translation, kasi translation can also be dominance, no? Translation can also be, pwede rin siyang kolonyal pwede rin siyang magbura. Katulad nga yung activity na yon, na kunyari kakagawa ko lang ng activity na yun last Saturday. Yung mga estudyante ko nakagawa lang sila ng 30 words. Yung isang word pa nila, putong ube. Tapos yung isa, yung orange. Sa dami-dami ng salita, ganun natin nakita how powerful, on the other side, yung colonial na salita na rice, yung word na rice, kaya nang burahin yung napakadami nating salita for the word rice. From tutong, to mumo, to bigas, to palad, etc. Gagamitin mo lang ng salita na rice. No? So, hindi lang siya usapin ng translation. Nandiyan na yung salita. Hanapin natin yun. Baka doon rin natin mahanap kung sino yung Pilipino. Salamat. Salamat po ng marami talaga po sa pagkakataong ito po, para po mga magsalita dito. Sa mga mahal kong kapuhang mag-aaral, at maski pati sa sinaman po na kanina nanonood po ni Re, ang gusto ko lamang po ipahiwatig po ay may taglay po na halaga ang lahat ng wika sa buong daigdig. Kasama English, pero higit mo na sa para sa konteksto ito ay mga wika natin. Kung ninyo po'y kaya at meron ninyo po'y ninanasa po, hindi kahit ko po kayo na magsulat din po lagi po sa mga katupong wika ninyo. Huwag po kayo, hanggat maaari, huwag sana po tayo matakot po sa magiging reaksyon ng mga tao. Kahit maski isang tao man lang ang magbasa nito at maisip nila na kaya naman din pala na mayroon na ang ating mga wika ay mayroong kakayahan na magbigay ng impormasyon na napakahalaga. Sana po kayo tuloy na magsulat, magsalita at gamitin ang wika sa pang-araw-araw. Sapagkat yun lamang po ang tanging paraan upang tuloy na mag-evolve ang isang wika. Saan sino man po nanonood dito, salamat po sa panonood sa amin po at sana nga po talaga po mabuhay po ang mga wika dito sa Pilipinas.
Buuin ko na lang siguro. Ulitin ko lang talaga yung isa na ugat nung kawalan natin ng mga termino sa agamatikolohiya. Ay talaga nakaugat dun sa kawalan natin ng agamatikolohiya in the first place. Okay. Kaya dun may ilulugar yung kilusang pagsasalin kasi wala pa tayo nung ginawa natin. Wala pa tayong mga material na pagmumulan kung paano natin tuturo yung mga bagay na meron naman na at sa iniintindi natin sa agamatikolohiya in general. Wala yun. Kung gagamitin natin yung mga katutubong mga salita, kung gagamitin natin yung mga salitang na wala rin gumagawa ng conscious na gano'n. Kaya sa kilusan, hindi siya kung kailan mo gusto. Hindi siya on your own time. Talagang movement sa nagagawin mo consciously para magkaroon ng mga bagong libro, mga bagong material, mga bagong bagay na magagamit natin sa pagtuturo at sa pag-intindi, mga bagong thesis, mga bagong papers na nakasulat sa Filipino. Wala pa kasi gano'n na effort sa pagkilos dito sa UP, at least sa College of Science. Hindi ko pa yun naramdaman. At ako, iniintindi ko naman na kaya yun wala kasi sa lipunan nga sa labas, wala yun. Bakit ang UP naman siya sa laminin lang niya kung ano yung nagawin sa labas. Pero kaya sa kulusan, kasi kailangan mo siyang gawin consciously. Kung hindi natin yung gagawin, maghintayan lang talaga tayo. At dalawa lang naman yung dulo niyan, mabago natin mamamayan yung nalagayan natin, or matuluyan tayong malunod dun sa mga dayuhang pag-iisip at mga salita. Maraming salamat, Prof. Bobo, Prof. Tapang, Prof. Calzado at Clyde sa napakamalaman na pagtalakay hinggil sa wika at agam. Maraming salamat din sa ating makasama, Dr. Aiza Yu, na nagpadalay din sa ating talakayan. Salamat din sa ating mga manonood na aktibong nakibahagi sa pamamagitan ng kanilang mga tanong at komento. Bago matapos ang programa, inaanyayahan lahat na manood na magbigay ng feedback sa ating diskusyon ngayong araw sa pamamagitan ng evaluation form. Naka-flash ang link at QR code sa screen. Para laging updated sa lahat ng mga gawain, proyekto at anunsyo ng SWF UPD, bisitahin po ang iba't ibang media platforms o magmensahe lang sa FB page o email ng SWF UPD. Muli ito si Binibining Nala at kasama ko si Dr. Yu para sa Talasalitaan Online, talakayan sa Wikang Pilipino, Akademya at Bayan. Muli, maagham na araw sa ating lahat. Okay. So bago po natin tuloy yung tapusin ng ating palatuntunan ay muling ibinabalik ay magsasagawa po tayo ng seremonya ng pagkakaloob ng sertipiko ng pagkilala. Simulan, tinatawagan po natin sa entablado si Dr. Will Ortiz, tagapamahalang opisyal ng Sentro ng Wikang Filipino, UP Diliman.